natin ay naglilingkod sa Kanya. Dahil kung nandito kayo sa templo, masaya siya. Dahil ang lahat ng bagay ito galing sa Kanya. Ang iniling natin ay siya ay kumikinig sa atin. Dahil ang lahat ng bagay, tulad kanina sa mga iglesia yung gusto sila ay papunta dito at magpasama. Dahil sabi ng isa, Ama, mayroon akong sasabihin sa inyo. Mayroon gawain kami ngayon din. Pilin mo ngayon. Sige, pagbigyan ko kayo. At ginamot ko sila kanina. Sila mga diakono. Mga iglesia sila ay may katukulan din sila. Hindi nila alam. Ang katukulan dito, ang katukulan nila ay isa. Kaya sa Kanya pa rin tayo ay tumatawag. Ang sabi ko sa kanila, I respect tayo sa mga religion. Iba sa inyo, iba sa amin. Iisa patungan natin. Dahil Diyos pa rin ang pinag-uusapan natin. Sino ang tagaligtas sa atin? Ang Lord. Si Lord ang dakila natin tagaligtas dito sa ibabaw ng mundo. Lagi natin lagi natin siya ay tinatawag. Dahil kailangan natin siya. Dahil siya na lang ang pag-asa natin, wala nang iba. Ang kalusugan natin, kailangan natin siya. Kasi sa Kanya ang lahat, ang medicine, ang Kanyang lahat, ang nasa atin, ay sa Kanya yan. Wala sa atin. Lagi tandaan natin, ang katawan natin dito sa lupa, pagsamantala lang tayo dito. Kailangan natin ay magkumbaba. Ang siya pagkukumbaba natin, ay yan ang kayamanan natin patungo sa Kanya. Dahil siya ang tunay natin, Diyos Ama. Siya ang ating kantasan natin lahat. Amen. Yan natin ang panahon natin ngayon, paiksi ng paiksi. Di natin alam kung may darating mga bagay na hindi karapat-dapat darating, wala tayong magawa. Gawa ng tao yan, hindi gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay gusto niya, mabuhay kayo ng buhay na walang hanggan. Kumilos kayo sa mga kilos niyong kakabutihan, ako ay nasa inyo. Dahil ngayon, bawat kilos natin, di natin alam kung ano man nangyayari sa mundo natin, pati tayo madadamay. Kailangan natin ay sandata. Ang sandata natin ay si Jesus. Si Allah lang ang kailangan natin. Sabi ng Muslim, si Allah ang kailangan natin. Wala nang malalapitan kung hindi ay si Allah. Kung sa atin naman Kristiyano ay si Jesus na lang. Wala na tayo. Ang Diyos ang dakilang tagaligtas sa ating lahat. Siya ay nagbigay ng buhay. Siya rin ay magbibigay din buhay na walang hanggan kung lagi tayo sa Kanyang tumatawag. Ang buhay may hangganan. Kung ikaw ay gagawa ng bagay na hindi maganda, may hangganan ka. Gumawa ka ng kabutihan iyong gawain. Pumili ka ng station sa Lord, si Lord at pakikinggan ka niya. Dahil maraming gawain yung karapat-dapat para sa Kanya, dugtungan ang buhay ninyo. Dahil ang buhay ninyo dito sa mundo, pagsamantala lang, may hangganan. Kung maraming gawain natin at makakatulong tayo sa kapwa, pwede tayong station ng buhay. Yun ang tinatawag buhay na walang hanggan. O, hindi yung second life. Pagpatay mo, mabuhay ka mula. Yan ang tawag niya, reincarnation. Tama? Hindi. Ang lahat dito sa mundo, sa ibabaw, lahat ng bagay na hawakan natin ay pagsamantala lang. Ang katawan natin, nabubuhay tayo sa mundo, at sa lupa tayo ay ang mga bagay na bubuhay sa lupa at kinakain natin at halaman, mga gulay, at ang katawan natin, sa lupa din tayo ibabagsak. Ang katawan natin, lupa pa rin yan. Ang
Espiritu natin habang nandito tayo, may katawan, nakaapak kayo sa lupa. Kung kayo ay wala na sa katawan at lumulutang na kayo sa ere, iyan ang tawag niya na espiritu kayo, hangin na kayo para puso na kayo. Dahil kailangan natin gampanan ang katawan natin, nandito pinahiram ng Diyos, kailangan natin ay alagaan. Lahat, huwag niyo abusin ang katawan niyan. Ang katawan niyan, isang banal. Kailangan ay katawan niyan, alagaan niyo. Kung ano man ang sobra, bawat sa katawan gagamitin niyo, kakainin niyo ay lason. Yan ipapahamak sa inyo. Tandaan ninyo, lahat ng bagay ay nangyayari sa atin dito sa lupa ay pagsamantala. Yun lang naman ang aking mensahe at binigay sa inyo. Ito ay binigay ng Diyos at binigay sa akin. Yun ay pinaliwanag ko sa inyo. Tulad si kapatid natin si Mario. Pinicturan at walang ulo. Ang sabi ng mga iba, kung isang matulog na lang siya, ay hindi na siya gigising. Tama? Hindi. Ang sabi ko naman, depende sa paniwala niya. Kung kumapit siya, kahit ano man ang nawala sa kanya, kung pick siya sa God, walang mangyayari sa kanya. Yan ang pagsusubok lang tayo ng Diyos. Kung saan tayo kumapit, ay walang nangyayari sa atin. Ang Diyos lang mismo ang karapat-dapat ang kumuha sa atin, wala na iba. Amen? Yan ang kasaysayan, ang pagbabago. Yun ang simbolo at siya ang simbolo at dahilan para makita natin kung ano nangyayari sa mundo. Pagtiwala tayo sa Diyos, kahit sabi nila wala kang ulo, kung ay may sabi, walang posible yan. Tumapit ka kung Lord, ang ulo mo yan ay babalik muli. Dahil si Lord ang bahala sa atin. Amen? Amen. Maraming bagay natin dapat natin ay maintindihan sa mundo. Ang mundo, pagsamantala lang. Ang buhay dito sa mundo, pagsamantala lang. Ipon kayo ng buhay na walang hanggan, ipon kayo ng kabutihan. Doon tayo titira sa buhay na walang hanggan. Dala ang iyong katawan kung kayo ay talagang pilitin ninyo, maging perfect kayo. Madadala niyo ang buong katawan ninyo. Magamit mo sa ibang mundo kung kayo ay mga pinili ng Diyos. Mayroon tao sa mundo na sabi nila sa langit, mayroon din may katawan doon sa langit. Kung anong meron sa lupa, ganoon din sa langit. Sa lupa, marami rin espiritu. Mga espiritong ligaw, espiritu ay masamang ginagawa, nandito lang. Meron din sa langit, may katawan at may espiritu. Si Lord. Kahit anong gawin natin ng bagay sa mundo natin, kailangan magbago na tayo. Habang maaga pa, habang hindi pa dumating mga sakuna, kailangan ang pagbabago ninyo. Sagarin nyo, tapat kayo sa kapwa nyo, tapat kayo sa sarili nyo, ay kayo ay tunay pagbabago, ay si Lord ay nasa inyo. Amen? Yun lang ang ating sasabi. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po ulit sa inyo.